By the way, misinformation yung sinasabing may motion daw na ang majority ang nag-approve na mag-convene. Hindi po, consensus lang po yun, walang motion ha. May disinformation yung kampo ng ni Risa Ontiveros na yung motion daw ay na-carry. Parang pinalalabas nila na mayoriya ng Senado ay suportado sila. Hindi po totoo yun. Anyway, kakukulit niya na nakukulit. Nag-convene, nanumpa sila. Nagsuot sila ng robe. Ending, binalik sa House. At mukhang matatapos na Ano bang pecha kayo? 11 na. Ngayon na yun. Dapat supposedly, diba? Sandali na nag-enjoy si Coco Pimentel dun sa suot ng kanyang robe. So right after that, what happened? Enjoy it while you can, Coco. Tapos, punta ka na, samahan mo na yung asawa mo sa UAE. Maraming Arabo ron. Enjoy ka ron. At yun nga mga bayan, pag-usapan nga po natin ito po ang matinding banat niya, Dito Pasio. Dito nga po kay Risa Ontiveros at kay Coco Pimentel. Dito nga po kay Risa mga kabayan, ayon po kay Dito Pasio, nagpakalat nga daw po ito ng fake news mga kabayan, na tipong akala mo daw silang ayunan po ng buong Senado itong mga minorya na kinabibilangan nga po ni Risa Ontiveros at ni Coco mga kabayan. Pangalawa po, ito pong si Coco, ayon na rin kay Atty. Tomasio, tinabagay nabitin sa pag-i-enjoy ng kanyang robe. Yung sinusuot po nila na parang mga husgado mga kabayan, yung kulay maroon, nabitin po. Bakit mga kabayan? Wala na po, graduate na po siya sa Senado Kaya po siguro pinipilit niya na mag-impeachment na para masulit po niya yung robe niya hanggang katapusan. Wala, binalik po sa kamera di saglit po niya nasuot. Wala pa nga yata isang oras mga kabayan ang dagdag pa niya Rito Pasio, mga kabayan, samahan na lang nga daw po niya yung kasawa niya dun sa UAE. Alam nga po natin na itong kasawa po ni Coco Pimentel di ba? Appointee ni Marcos Jr. Nandun po sa UAE mga kabayan. Pinapasunod ka na, Coco. Pinapasunod ka na ni Atty. Pasio, sundan na daw yung asawa mo. Bakit daw? Kasi daw marami daw Arabo doon sa UAE. Loko talaga to si Atty. Pasio. Marami daw Arabo doon. Natural, maraming Arabo. Ito, panoorin po natin Atty. Pasio, pasok po. Meron po tayong flash report mula kay Patrol 24 June Samson! DWIZ Flash Report. Enjoy 100 pesos off with code PANDA100. Samson! Ala! Ayan. Attorney, iniutos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 na ilipat na si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnold Futeves Jr. sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Gayunman sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na may naunang ruling ang Manila Regional Trial Court Branch 12. Attorney. Sinabi ni Attorney Topacio na may naunang ruling ang Manila Regional Trial Court Branch 12 noong May 30 na ipinalilipat na si Teves sa Bureau of Jail Management and Technology. At naniniwala si Atty. Topacio na yung mas naunang desisyon ang dapat na ipatupad o masunod. Samantala, kahapon lang ay naghain ng kampo ni Teves ng urgent motion para payagan siyang manatili sa National Bureau of Investigation Facility sa Building 14 ng New Bilibid Prison para sa kanyang seguridad. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Salamat kay June Samson. Yes, thank you. Talagang ang lakas nitong dating ni June Samson. Binabantayan kanya Hindi, ang lakas kasi Samson Samson and Delilah. Wag lang magpapagupit ng buhok. Para hindi umina. Okay. Lahat ng buhok hindi dapat pagupit. Buhok sa ulo. Iba na naman yung tema niya. Sorry, Joke lang. Joke lang.
Anyway, clarify ko lang. Hindi po paniniwala ni Atty. Topacio yun kasi may Supreme Court circular yan eh. Anyway, ayoko na pag-usapan niya. Baka sabihin nila self-serving eh. Okay. Parang iba yung self-serving eh. Oo nga. Oo, parang sariling sikap. Iba na naman yan. Exciting yun eh. Ay, pero attorney, isingit ko lang. Happy birthday kay Engineer Jen Rico Hermoso at Jen Halandoni. Sabay sila ng birthday kahapon. Nasa nasa abroad pa ba? Opo, nasa Amerika. Ayan. Kaya naman siya babalik. Parehong Jen, birthday nila kahapon. Ay, birthday din ni Uncle Eulogio Jun Topacio. Ayun, happy birthday. Ito actually nakakatawa niyang hindi siya nakakatawa ha. Nakakatawa yung sitwasyon namin. Ang tawag ko sa kanya, Uncle Jun. Uncle. Kasi malaki ang tandaan niya sa akin. Ang Okay. agwat niya, 14 years yata. Kung hindi Opo. ako nagkakamali o 15 years. Okay. Pero kung titignan mo yung aming tawag dito, family tree, magpinsan kami. Pero uncle tawag mo. Kasi nga ang laki ng agwat eh. Agwat. Sa dapat yun Kuya Jun lang. Kaya Kuya. lang nasanay na ako Nasanay ka Uncle na. Jun. Okay. So yung mga sinasabi kong mga pinsan ko, mga anak niya, actually mga pamangking ko yun eh. Opo. Mm. Ayos Tawag namin sa nakakatawa nga. Ang tawag ko sa tatay nila, Uncle Jun, tawag din naman nila sa akin, Tito Ferds. Ay, bumali. Hindi malaman kung sino mas matanda. Ganun na rin, diba? Parang si Herman Moreno. At saka sino yung choreographer? Herman Moreno. Ay, hindi ko alam yung lalaki. Lalaki. Oo, namatay na rin eh. Nakalimutan ko eh. Namatay na? Oo. Maalala ko yun mamaya. Sige po. Anyway, Okay. eto ha. Kahapon nga, ibinalik sa Kamara yung mga articles of impeachment ni Vice President Sara dahil gusto nilang magkaroon ng klarifikasyon ang Kamara tungkol sa mga sinasabing constitutional infirmities o mga depekto. Hindi ko po sinasabi na yung mga congressmen, yung mga members ng House ang may depekto. Wala po akong sinasabi. Ang sinasabi ko po ay yung articles. Yun nga po ang sinasabi natin, kaya lagi nating inuulit-ulit yung mga nagsasabing dapat nang isulong yung impeachment dahil sa konstitusyon, sabi ng konstitusyon, di ba, sabi ng ang mga nagpapahayag niyan ay mga profesor daw ng batas sa University of the Philippines, yung Ateneo, School of Management de La Salle, di ba, yung mga elitistang mga eskwela. Sundin daw ang konstitusyon, nasa saligang batas daw, dapat yon ang sundin. Pero sila ay tahimik doon sa GAA, yung mga insertions. Di ba, unconstitutional din yun kung totoo. Yung ang budget ay pinakamalaki ay DPWH at hindi Department of Education. Hindi ba labag din sa saligang batas yun? Nagsalita ba kayo? Wale. Oo, di ba? Tahimik. Yung kay Pangulong Duterte, di ba labag din sa konstitusyon yon? Nagsalita ba kayo? Wale. Yung ginagawa ng Quadcom, violation of the right to remain silent, the violation of the right to counsel, violation against of the right against self-incrimination. Nagsalita ba kayo? Wale. Tahimik. Nagsasabi yung constitutional. Kayo, yung si Attorney Cayosa, Attorney Mel Santa Maria, yung si Attorney Tamase. You are grocery cart constitutionalists. Para kayong nag-grocery, pinipili nyo lang yung gusto nyo. Yung ayaw nyo, iniiwanan nyo. Pag unconstitutional, lahat unconstitutional. Yung AKAP. Di ba? Constitutional ba yun? Ba't wala kayong marinig sa inyo? Yung sinabi na ni Congressman Chanco na nakatali yung pagpirma sa impeachment doon sa pag-release ng mga pondo ng congressman. Hindi ba kung totoo ay bribery yun? May sinabi ba kayo? Wala rin. Tahimik. Kayo naman alam nyo kung bakit? Kasi etong mga to ay mga dilawan. Obvious naman Anong plano niya na? Ito gusto kasi nila matuloy yung impeachment. Yung mga dilawan. Kasi Hi guys, time to make myself a home. nawala sila sa picture.
Ang mga dilawan, nag-umpisang mawala sa picture yan noong tinanggal nila si Erap. Nanalo si Erap, di ba? Opo. Hindi yan ang kandidato ng mga dilawan. Populist president yan. Mahal ng masa. Ayaw nila. Kasi yung mga dilawan, ayaw nila sa masa. Ang tingin nila sa masa, mga mangmang. Ang tingin nila sa atin ay mga walang alam. Sila lang ang matalino. Sila lang ang may dignidad. Sila lang ang may alam sa batas. Yun ang mentalidad niyan. Sina De Lima, sina Leni Robredo, yan, di ba? Sina Contreras, sina Falsis. Oh, yan ang iniisip nila. Kayong lahat, wala kayong alam. Kami lang ang magaling. Oh, nasopla sila nung nanalo si Erap. Di ba? Pinatanggal nila. Opo. Pumasok si GMA. Akala nila mamamanipulate nila si GMA. Napakatalino ni GMA. Oh, hindi nila mamanipulate. Hindi nila kayang gawing puppet si President Gloria Macapagal Arroyo kasi matalino, may sariling isip. Mas matalino sa kanila kasi hindi naman sila masyadong matalino. Opo. Akala nyo lang matalino eh. Yan ang tinatawag ng mga pseudo-intellectuals. Okay. Hindi nila makontrol si GMA. Anong ginawa nila? Ilang kudeta ang kanilang pinagtangkahang gawin laban kay GMA. Tigasin si GMA. Hindi sila umubra. Nag-resign pa en masse. Yung mga gabinete niya, di ba? Yung Hayat 10. Di ba? Sino ba yun? Yung dating galing sa The Firm, sina Dinky Soliman. Di ba? Nag-resign. Ang dami. Then they called on her to resign. Yung Hayat 10. Hindi Hayat 10 yun. Hayop 10 yun eh. Tawag yung iba. Sorry. Wala rin nangyari. Hindi nyo pinag-resign. Yung Hello Garci. Akala nyo, mapapatumba nyo na si GMA. Hindi nyo pa rin napag-resign. Marunong mag-sorry eh. Oo. Yun ang tama. Yun ang tao. Pag mali, nagsosorry. Okay. Tinry nyo pa na sabihin kay Noli De Castro, kaming bahala sa iyo, ikaw magiging Vice President. Sumama ka lang sa amin. Ayaw ni Noli. Loyal si Noli. Loyal si Noli De Castro. Saludo ako dyan. Kinauusap pa nila sa Hong Kong. Huwag nilang sabihin hindi. First hand ang information ko. Ano nangyari sa inyo? Kamote. Then, after that, nanalo si Noy Noy. Di namamayagpag na naman sila. Nasopla sila. Naging unang-una, nasira na naman sila kasi one of the worst presidents ever. Actually, the worst until dumating ang kasalukuyang administrasyon. Nangamote kayo, yung kandidato nyong dilawan, na karanggo nyo, na holier than thou, Pariseo, si Marojas, Olats, kay Duterte. Di nangamote na naman kayo, di ba? Grabe yung history mo, ha? Then, nangamote na naman kayo kay Bongbong, pero ang ginawa nyo sa tagal nang wala kayo sa poder, kino-op nyo, mahina ang leadership ni Pangulong Marcos. Madaling mauto at may mga tao doon na desperado na makipag-alyansa kahit kanino na lang kasi nabubuking na sila ng taong bayan kaya bagsak ang approval rating nila. Nagplano sila. Yun lang. Paano kami sisingit dito? Eto, yun nga ang pinlano nila. Kita mo, unang-una, nakipag-alyansa yung House leadership. Pati ba naman yung mga komunista na mapupuksa na sana kung tinuloy-tuloy lang nila yung policies ng Duterte administration. The oldest communist insurgency in the world. Mahigit 50 taon na. Lahat ng communist insurgencies, wala na. Kamote na. Ito lang natitira kahit nga sa China. Yung communism, salita na lang. Kahit sa Russia. Wala na, market na. economy na yan. Salita na lang yan. Aray dito, pinipilit pa rin nila yung Marxism, Leninism. Ay, nako. Leninism nila, parang bulating sumasayaw. Leninism nila, di ba? Pero, eto, pinlano nila tong impeachment. Okay. Anyway, ikikwento natin yan kung ano sa analysis. Ito, napakaganda nitong analysis ni Ginoong Rob Rances na agree ako rito. Okay. At tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Yes Show, Topacio. Pagkatapos ng mga komersyal informasyon at bitro sa katansas, paalala natin kung ano na pagkatsumano at oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! Yes Yo, Topacio! Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lang